kailangan panindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talagang naman babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Take over ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan. Sabi nila nag-coordinate daw sila sa Senado. At hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President, pinakain pa doon sa kanyang opisina at inanyayahan na doon tumambay. Kaya medyo nasupalpal kami. Sabi namin, ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Nakipag-coordinate naman kami. Anong coordinate? Pinapasok kami. Inimbita kami. Nag-coordinate kami. Pinakain kami. Pinapasok pa kami doon sa mga opisina. Tumambay. Yun ang sabi sa amin. Yun ang sabi namin, okay, hindi na ganun ngayon. Pero, ang maliwanag, hinayaan sila at inanyayahan pang kumain. Yung mga kinomtempt, pilit nilang kinukuha. Tapos sabi namin, pwede ba i-clear muna to ng i-clear muna yung buong Senado, umalis, mag-withdraw muna kayo dito. Andito, umaasta yung mga NBI, kompleto yung long arms, nagla-lockdown. Binubuksan yung mga sasakyan ng mga empleyadong papasok, pati yung papalabas. Ano ba ito? At ako pinagtatakahan ko paano naman naging sheriff ng ICC si Senator Trillanes pagkatapos ngayon di ko maintindihan, di ba ako nag-imbestiga doon kay Presidente Duterte yung pagkidnap niya. Abay ang pagkaalam ko kinakailangan yung ICC magsasabi sa Interpol ang Philippine counterpart ng Interpol, yung Philippine Council for Transnational Crime, yung PCTC. Hindi naman PCTC to NBI to At saka higit sa lahat, kinakailangan pumunta muna sa korte na Pilipino para for enforcement of foreign judgment, kailangan sila kumuha ng waran. Asan yung waran nilang Pinoy? So ma'am ngayon stand-off? Ngayon ko sa kanila. So ibig sabihin, ako talagang bastusan na to. Sangkatutak na bastusan. Sinugod na yung Senate. Sinakta ng isang senador. Duguan si Senator Bato. Kelaking tao. Talagang dinamba, rinesling. Andyan sa may hagdan. Pagkatapos niyan, binugbog naman yung ating security isa. Ano ba naman to? Tama ba to? Konting respeto naman. Anong naging paliwanag ni Atty. Matibag, ni Director? Ewan ko sa kanya, tanungin ninyo. Mainta ulo ko. May caucus daw po kayo, sir? May caucus daw kayo? Sorry? May caucus daw po kayo ngayon? Kakausapin daw yung ibang senador. Pero para sa akin, kailangan panindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talagang naman babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Take over ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan. Ma'am, sorry, live na po ulit sa DZWD. Ma'am, so insistent ma'am ang NBI na ma-serve yung warrant of arrest ng ICC? Oo, pinagpipilitan nila. At ang nakakapagtaka, talagang sinasabi nila na hindi ko naman kaya silang pagalitan. Sabi nila nag-coordinate daw sila sa Senado. At hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President, pinakain pa doon sa kanyang opisina at inanyayahan na doon tumambay. Kaya medyo nasupalpal kami. Sabi namin, ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Nakipag-coordinate naman kami. Anong coordinate? Pinapasok kami. Inimbita kami. Nag-coordinate kami. Pinakain kami. Pinapasok pa kami dun sa mga opisina. Tumambay. Yun ang sabi sa amin. Yun ang sabi namin, okay, hindi na ganun ngayon. Pero, ang maliwanag, hinayaan sila at inanyayahan pang kumain. Sir, when was this encounter po with the SP Soto? Yung kiniklaim po na pinakain pa raw po? Totoo naman. Talaga naman. They were consulted kasi aarestuhin daw nila si Bato ng 2 o'clock. So, nag-antay sila before 2 o'clock. Pinakain sila. Yun ang pagkaintindi ko dun sa kwento ni Matibag. And then ma'am, kinukuha din nila yung mga NBI agents na yung mga kinomtempt, pilit nilang kinukuha. Tapos sabi namin, pwede ba i-clear muna to ng i-clear muna yung buong Senado, umalis, mag-withdraw muna kayo dito. Andito, umaasta yung mga NBI, kompleto yung long arms, nagla-lockdown. Binubuksan yung mga sasakyan ng mga empleyadong papasok, pati yung papalabas. Ano ba ito? Dapat, ang una, mag-withdraw muna sila.
Ano pong- Umalis muna sila rito kasi bago na ang liderato rito, hindi na kami kinonsulta. Ibang usapan na ngayon. Anong naging agreement po, ma'am? Ha? Ano pong naging pinagtapusan? Oo daw, pero nagkakalat pa rin yung NBI. Andyan, nakikita ko pa eh. Ma'am, nag-confirm na yung ICI na meron nga talagang warrant. ICC. Sorry. Wala. Na there's Ang- actually a warrant of arrest. Sinabi nila? Yes. Hindi ko alam. Oo, tingnan natin. Tingnan natin hanggang hindi natin nakikita. Alam natin may proseso yan. Ako nag-imbestiga doon sa pagka-kidnap ni Presidente Duterte. ICC, wala namang enforcement arm yan, dadaan sa Interpol. Yung Interpol, tatawagan yung PCTC, yung ating transnational crime. Kailangan na yung ICC warrant dalhin sa korte na Pilipino dahil hihingi muna sila ng Filipino warrant of arrest for enforcement of judgment, foreign judgment. Hindi basta-bastang papasok yan at dadamputin yung isang Pilipino. Bayan natin to eh. Tapos pagkukunin yung mga Pilipino ng basta. Tama ba yun? Ma'am, na-impeach na po si VP Sara. So, paano po? Bagong liderato ng Senado, magkukundin ba ang Senado bilang impeachment court? Tingnan natin. Bukas, di ba? Apo. Malamang bukas darating yung impeachment. Mag-uusap kami kung anong dapat gawin. Pero ano po para sa inyo, ma'am? Para sa inyo po, ma'am, ano? Well, tutuparin ng bawat senador ang kanilang mga responsibilidad ayon sa saligang batas at iba pang batas. So, ma'am, that means magkukundin kayo sa impeachment court pag natanggap po yung articles? Yes, titignan namin ang maigi. Sorry? Sorry? Hindi po kayo nila-transmit. Walang ganun communication. Wala naman natatanggap ko. Sini. So tomorrow na, ma'am. Bukas na po alam. Hintayin niyo po. Hindi. Hintayin namin na umalis yung NBI.